You stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Tama! Yes, Your Honor. Yes. And you have imputed certain inappropriate actions on our two colleagues, the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, That is and I not would an like to invoke appropriate- my right to self-incrimination, Your That Honor. is not an appropriate answer to my question. Ang tinatanong ko po is, dito sa mga statements mo na, Grabe, no? That is not appropriate to my question. That answer is not appropriate daw, sabi ko. Wow! Ikaw ang nagdi-decide ng sagot. Talagang ano sila eh. Dinaig pa nila ang judge. Oh, talagang parang, pag hindi ko gusto ang sagot mo, hindi appropriate yan. Ganun sila eh. you have imputed inappropriate actions by the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Would that be correct? Yes or no? Your Honor, I stand by my statement given at the Senate under oath, Your Honor, and I'll invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. May I ask the Honorable Abante and the Honorable Fernandez? Ngayon ako makaganti, Mr. Chairman. And if I may, let me remind the two congressmen that you are under oath. Kita mo na, pinagtatawanan nila. Anong ibig sabihin dito? They're trying to mock the system. Na parang, witness kayo ngayon, ha? Kahit congressman kayo, witness kayo ngayon, ha? Pero nagtatawanan sila. As if, masusunod naman yun. As if yung way of talking, way of communicating, way of Q&A, masusunod. Kaya tuloy nagtatawanan lang kayo. You are mocking the system. Pinaupo nyo pa, kunwari, para hindi kayo bias. Kayo rin naman ang nagsasalita. Kayo rin naman ang binigyan ng mikropono. Kayo lang din naman alam mo yun, kayo rin naman na nasusunod sa tagal ng gusto ninyong sagot. Kung ayaw nila, alam mo yung iba mga witness, pag hindi gusto yung sagot, pinuputol na kaagad. Di ba? Sasabihin, pag hindi gusto yung sagot, mali ang sagot mo, sinungaling ka. Oh. Ba't yung pa pinaupo yung si Abante tsaka si Fernandez kung hindi nyo rin naman ganun ititreat? Binibi nyo lang din eh. In the statement or sworn statement of Colonel Grijaldo, it stated here, number 4, after I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated as one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was being summoned by Congressman Dan Fernandez. The Honorable Fernandez, do you agree to this statement? Yes, Your Honor. Okay. When I entered the room, I saw the two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. Two lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me, then asked me what we were going to talk about. I said that I do not know. May I ask the Honorable Abante and Fernandez if there were really the presence of the two lawyers of Colonel Garma were present? Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe... Yan ang witness, ha? Witness yan. You are mocking the system. Subukan kayang gawin ni Grijaldo yan. Tinatanong si Abante, ha? Hindi siya sumasagot. Kaya sumalo itong balalay niya.
nyo, tinatanong si Abante. Oh, hindi sumagot. Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe you can cite him in contempt. Tapos tatawa-tawa sila. Oh, maybe you can cite it in contempt. Akala mo naman totoo. Hindi, di ba? If mockery is mockery, yan ang mockery. Mantakin mo naghihiring, nagte-telepono yung witness. Gawin nila yan. Ah. Gawin ng mga ibang witness yan. Sigurado ako, contempt yan. Tapos yung tatawa lang kayo? Anong ginagawa ninyo? Di ba kabastusan po yan, sir, mga ma'am? Hindi, ako nagtatanong lang po ako sa mga congressman natin. Huwag ko kayo magagalit, ha? Hindi po ba kabastusan po yung ginagawa na yan? Kabastusan po yan eh. Gawin ng ibang witness yan. Sigurado ako, pupulutin ka sa kulungan yan eh. Chairman Abante, you're being asked. Chairman Abante, you're being asked by Chairman Acop to confirm the statement. Do you agree with the statement of Colonel Grijaldo that there were two lawyers of Attorney Garma present when you talked with Colonel Grijaldo in a room? Yes, yes, Your Honor. There were two lawyers present. Thank you, Your Honor. And according to the affidavit of Colonel Grijaldo, the Honorable Fernandez asked Colonel Grijaldo to sit beside him, and you entered the room and sat on the far end chair on the right. And one of the lawyers of Colonel Garma stood near the back of Colonel Grijaldo. Would that be correct? Ako yung unang dumating, Mr. Chairman. If I remember it right, nung dumating po ako, nakaupo na po siya. Okay. So, nakaupo na siya. Yes, Your Honor. Okay. The Honorable Abante? Yes, it was a small room, no? Doon lang sa corner na yan. And so, malapit din kami sa isa. We just need to each other. In fact, Mr. Chair, I'd like to say na when I talked to him before he came in the room, was that because it was Colonel Garma that said that Colonel Grijaldo knows a lot. He knows a lot about this thing. So, sabi ko, sige, total, normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Your Honors, pasensya na po kayo kasi hindi naman sumasagot kasi sa mga tanong ko si Colonel Grijaldo. Kaya kayo po ang tatanungin ko na muna. Mr. Chair, if I be allowed. The resource person is not allowed to ask questions. No, I'm not asking question, Mr. Chairman. I will be answering in relation to the answer of So you Congressman. are... In simple term, mga sir, mga ma'am, siya na po ang nagnanavigate ng hearing bilang isang witness. replying to the question Yes. raised by... Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer, si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama, andyan si Grijaldo, andyan sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon, sa may kainan?
para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganun kalaking issue. So, sa madaling salita po, eto kasi eto na po yung pasensya ka na sir Mr. Congressman Pasensya ka na kasi alam ko yung mga ganyang style Yung style na babaguhin mo lang yung mga words para lang magmukhang hindi ikaw ang may kasalanan, di ba? Hindi ko sinasabing ganun pero alam ko yung ganyang style. Di ba? Yung babaguhin mo lang para magpapalusot ka sa misis mo. Di ko naman talaga siya kasama Nagkataon lang. Mare, may picture kayo lumabas, hindi ko talaga siya kasama. Nagkataon lang, kumakain kami sa restaurant na yun. Naandun din siya sa restaurant na yun. Kilala niya si Banat Bay. Kilala ko si Banat Bay. Nagaya si Banat Bay na kumain kami. So kumain na kami. Kaya kung makikita mo doon sa table, katabi ko siya. Yung kabit yung, halimbawa lang yung kabit Pag titignan mo, lahat ng sinabi niya, wala namang kasinungalingan. Tama naman Ano ibig sabihin nun? Tama naman na nagkataon, nandun sila sa restaurant. Tama naman na inimbitahan ko silang kumain. Tama naman na kumain lang sila, wala naman silang ginawa doon. Pero half of the story yun. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo naman sinabi na talaga magkasama kayo. Sinabi mo nandun si Banat Bay, kasama ni Banat Bay yung babae, kasama kakilala mo din ako. Kaya magkakasama kami. Tama naman yun talagang kilala ko yung babae, pero kilala ko, nakasama mo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing ganito ang ginasabi nila Pero ang problema kasi dyan, yung wordings. The mere fact that there is an act to vet, and for your information, vet po hindi betting. Betting po taya, vet. Okay? Iba po yung betting, yung nagbe-bet ka, betlog, ganyan, betlog. bet. Pupusta ka, bet. Bet no, bet nyo, bangko, player. Di ba? Hindi yun, iba yun. Vetting po. The mere fact na bakit mo i-vet ang isang tao to make sure that it will collaborate with the statement ni Garma. Bakit? Bakit mo i-vet? Kasi when you say vetting, para mo sinasabi, sisiguraduhin mo na tama yung sinasabi niya. Vetting nga Vet kayo ng vetting dyan Punta tayo dyan sa salitang vetting. Di ba? Halimbawa sa mga audition, di ba? I-vet muna natin to ng mga contestant. Sisiguraduhin natin, halimbawa, i-vet mo yung contestant ng, kunwari, yung mga contest, di ba? Meron lang yung age requirement, 18 to 25. Tapos sasabihin mo doon sa organizer, pwede paki-vet muna yung mga contestant. Ano ibig sabihin nun? Pupunta nga yung organizer, pakita nga ng mga ID nyo, baka naman hindi kayo 18 years old to 25 years old, baka matanda kayo, o baka naman minor pa kayo, kaya maganda kayo, kaya mukhang bata kayo. Kasi minor pala kayo. Yun yung vet. Ibig sabihin, sinisigurado mo na pasok sila sa requirement. So when you're saying vinivet mo yung at na magko-collaborate kay Garma, why are you vetting that? Bakit mo sinisigurado na papasok siya sa kwento ni Garma? Hindi po ba dapat bilang witness, hindi mo kailangan tanungin kung yung sasabihin mo ba, pareho nung sasabihin ni Garma? Magkakaroon ba kayo ng matibay na statement? The mere fact that you're saying vet, you are already biased. I'm not even talking about legal matters here. Yung pagiging bias pa lang, lumalabas na kaagad.
Kasi naghahanap ka na magko-collaborate doon sa statement ni Garma. Why don't you allow the guy to talk, to witness as is, so that you would know the truth, whether Garma is telling the truth or not? Kasi nga witness eh. That's the reason bakit kayo tumatawag ng witness, to make sure na lahat lumalabas. Lahat ng mga pangyayari lumalabas. Bakit mo siya i-vet at sisiguraduhin mo nagko-collaborate siya sa sinasabi ni Garma? Doon pa lang sabi ko, sabit na yun. The mere fact na paggamit mo ng vet means sinisigurado mo na pareho sila ng kwento. Tama, mali. But the accusation nitong ni Grijaldo na tinuruan mo sila, yan, maaring masasabi nating debatable pa yan. But the mere fact na vinet mo siya, it only means gusto mong yung kwento ni Garma ay magkaroon ng strong stand. Tama, mali, sir? Ay, nako po, sir. Ako na lang kaya mag-congressman, sir. Pero Mr. Chairman, hindi nga tayo ang nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na Sir, it doesn't prove na sinungaling si Grijaldo kahit ang nag-initiate ay yung abogado ni Garma. Kasi nung pinalalabas, hindi nga kami nag-initiate nang nag-usap-usap kami sa room eh. Ang nag-initiate yung abogado. Oh, halimbawa lang, sir, again, I am not accusing you that you made a illegal act. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang, he doesn't disprove o discredit yung sinabi ni Grijaldo. Which is, tinuruan niyo daw siya kung anong sasabihin. Pwede naman kahit mag-initiate yung abogado kasi para yung kanilang kliyente na si Garma ay hindi mapahamak. Nagigets mo? Pwedeng siya mag-initiate yung abogado, sabihin ng abogado, kunwari makakuntsaba. Kung assuming yun ang accusation ni Grijaldo, kakuntsaba nyo. It doesn't matter kung ikaw nag-initiate, si Abante nag-initiate, or yung lawyer nag-initiate. Walang argumento doon. Pwede pa rin yung lawyer mag-initiate, sabihin ng lawyer, o kung, eto, pasok to sa kwento ni Garma. Pwede ito. Pasok to, okay to. Oh. The mere fact that you agreed na kausapin si Garma, ay may malaking problema ho tayo dyan, sir. Hindi mo kailangan kausapin si Garma, kausapin si Grijaldo para alamin ang kanilang storya. Why don't you just, alam mo yun, kung ano yung sinabi nila sa hearing, hindi doon sa likod ng hearing, kung ano yung sinabi nila yun, tanggapin mo as a gospel truth. Hindi mo kailangang turuan. Tama, mali? Ay, sorry, hindi mo pala tinuruan. Hindi mo sila kailangang kausapin before. Sorry, not turuan. Okay? Wrong. Okay? Kasi nililinaw natin ito eh. Hindi ko sinasabi, again my argument is simple. Simpleng-simple lang, sir, mga ma'am, mga congressman. Ang argumento ko po, okay, ay hindi ko sinasabing 100% totoo yung sinabi ni Grijaldo. Hindi, it's not for me to judge kung totoo yung sinabi ni Grijaldo na tinuruan niyo siya. What I'm saying now, my opinion is simply lang. Ano po yun? Unethical ang ginawa ninyong pakikipag-usap kay Grijaldo at kay Garma before. Yung vetting ninyo, that is unethical. Doon pa lang, meron na kayong ibang nais mangyari. It's not really finding the truth. It's proving that Garma is the truth. That's why you vet Grijaldo. Tama, mali? Your Honor,
Continue. Kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare, sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Pare ang tawag. Oh. Pare. Yung bishop yan ha. Tawag niya, pare, sumama ka na doon. Ano kayang reaksyon ng church member ni Bishop? Pare lang pala ang tawag sa'yo eh. Pare na lang itawag namin sa'yo. Kaya nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something gano'n. Ito ba, mapapatotohanan mo na sinabi ni Colonel Garma. Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Ayan no, di ba dapat tinatanong mo yan during the hearing? Why are you asking that doon sa room? You should be asking that sa hearing. So kung kasi ganito nung sinabi ni Grijaldo, according to you, nung sinabi ni Grijaldo hindi po, bakit hindi nyo sinalang na lang si Grijaldo para pasinungalingan si Garma during the hearing? Since hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Garma, hindi na ho siya nakapagsalita. Hindi niya napasinungalingan si Garma. Tama, mali. Di dapat, di ba, yung tanong mong yan, sir, dapat tinanong mo yan during the hearing, not sa likod. Doon pa lang, sir, may unethical move na ho kayong ginawa. Hindi ho tama. Mali ho talaga Yung ibang ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, Ayan pa, so paano namin malalaman na walang dagdag bawas yung sinasabi mo? Are we going to just believe you because you're a congressman? Eto kaya nga sinasabi ko sa inyo dito, pasensya na pero it's mockery yung ginawa ninyong witness kayo, pinawitness pa kayo. Hindi naman kayo kino-cross-examine ng mga congressman Kaya nga kayo naging witness. Kung ibang witness yan, nagsalita ng ibang kwento, sigurado ko, magagalit yung congressman. Baka i-contempt ka pa. Or di kaya, kahit pa paano, pasinungalingan yung sinasabi mo. Iko-cross-examine yung sinasabi mo. Wala naman nag-cross-examine sa'yo. Bakit ka pa tumayo ng witness? Bilang witness? Tama, mali. Hindi, sir. Huwag na tayo, diretsyon tayo. Bakit ka pa tumayo dyan, o umupo dyan, bilang witness, kung wala rin naman sa'yo pala magki-cross-examine at magtatanong? Pinabayaan ka na lang ng pinabayaan. Sinabi niya talaga wala siyang alam, di lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo... It doesn't matter whether nagtagal ka o hindi. Sir, yung mga argumento mo, sablay talaga Kaya nagagalit si Marcoleta sa inyo Di ba? Kaya nagagalit si mama sa inyo Sana nagtanong muna kayo sa abogado. Kasi yung maliit yung room, paglabas, sana nalaman ng mga tao na may coercion. Ang pangit nung ganong klaseng argument. Ano pa? Sandali lang naman kami dyan. What if totoo yung sinasabi ni Grijaldo na humindi siya? Talagang sandali lang kayo. Bakit? Nung kinausap niyo siya, yung kung ano man yung accusation niya, nakalimutan ko na kung ano yung accusation niya sa inyo. At sabi niya, sorry pasensya na po, hindi ko magagawa yan. It will not take 5 minutes. Not even 3 minutes. Just to say no. So, your argument na sandali lang naman kami yan, it doesn't discredit o disprove yung kanyang accusation sa inyo. I'm just telling you. Sir, Congressman, Your Honor. Po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat,
napakaliit po ng kwarto. At sa labas po ng Walang argument dyan, sir eh. kwarto, marami pong mga tao Oo, nandun. ngayon, hindi naman maririnig yun. Pwede mo naman bulungan siya eh. Yung mga kabit ka, nagbubulungan eh. Di ba? Oh. Oh, sus. Bira naman tayo, sir, oh. Yung mga ganyan dahilan nyo, sir, eh. Ba't baka kabit kang kabit? Hindi kasi ganun talaga eh, di ba? Yung mga kabit dyan, nagkikwentuhan. Yung best friend ni best friend yun. Nagtalo-talo na pala yung best friend. Yung pala, nagsisenyasa na lang. Kahit nakatabi yung jowa nila. Ganun. Mali. Di ba? So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa Anong forceful force? Ano ba? Tagyawat ba yan? Anong force? Anong forceful force? Ano? Pakilinaw naman, sir. Naguguluhan ako. Ano yung sinibayan? Gago! Forceful. Kung merong force, okay? Hindi, ang force po kasi butas yun eh, sa mga force sa pagbumuka yun eh. And, I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Kaya, I think, Mr. Chairman, Kasi pwede ka naman maging masaya pag nanindigan ka sa prinsipyo. Di ba? Ako, maninindigan ako sa prinsipyo ko, masaya ako. Magi-smile pa ako. Kunwari, sinubukan. Halimbawa lang, kunwari, ako ay isang opisyal ng customs, halimbawa. Sinuhulan ako ng isang milyonaryo. Ito, banat bayo. Palabasin mo lang yung kargamento ko. Bigyan kita ng 2 milyon. Pag tinanggihan ko yun, masarap sa puso yun eh. Bakit? Ang bira, 2 million to, pero na tayuan ko, yung nabigyan ko ng prinsipyo. Mag-smile talaga ako eh. Baka pupunta ba ako, magse-celebrate pa ako. Oy, mga kababayan, ang saya-saya ko kasi natanggihan ko yung 2 milyon. Smile pa ako. Hindi ibig sabihin yan, sir, kagsisinungaling si Grijaldo. yung pong accusation sa atin, na malayan yung ating pong committee and the 2 chairman, Committee? Ano yan, commit? masyado po Anong commit? Committee! Sorry naman. Committee. Anong committee? Pasensya na, akala ko planeta yan eh. Sorry. Hindi, na-distract lang talaga ako. Akala ko si Committee. Hindi. Hoy, ang comet hindi planeta ha, banat bay. I know. Kaya lang it sounds like, yung Pluto, Mars. unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With, yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. At the back of my mind, masaya pa nga ako eh. Sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang close siya rito. Classmate niya. At talagang kakampihan siya nito. Ba't ka masaya? Masaya pa nga ako, sabi niya. Masaya ka, nakakampihan siya. Eto sorry mga kababayan. So happy kayo na magkaroon ng tayo si Garma. Ibig sabihin ng tayo, magkaroon ng, alam mo yun, ng kakampi si Garma. Happy kayo. Diba? Ganon yung inyong, akala ko ba, you are a committee. You are a committee na to know the truth and nothing but the truth. Ibig sabihin, hindi yung kakampi ka sa isa at gusto mong ito ang panindigan na tama. Ang dating dito, parang hindi ninyo iniisip kung mali si Garma.
Ang iniisip nyo lang, basta happy kami na merong kumampi sa kanya. Di ba po dapat bilang kayo'y congressman na dumidinig ng hearing at gusto ninyong malaman ng katotohanan because you are supposed to make a law, di ba dapat open kayo na pakinggan ang lahat ng panig o opinyon ng mga taong inimbitahan ninyo bilang resource person o di kaya witness? You should be open. Hindi eh. Halatang halata yung bias ninyo kay Garma, happy kayo na merong merong susuporta do sa statement ni Garma. Ngayon parang nabulaga kayo kasi meron nagpapasinungaling kay Garma. How come? And by the way, highway, ha? Ito lang mga kababayan, this is a simple argument. Sino nandyan? Di ba? Sinasabi ninyo, abogado. Si Garma. Yan, dalawang congressman. At si Grijaldo. How many people are you in the room? You're 6 in a small room. Okay. Kung talagang gusto niyo malaman ang katotohanan, na talagang sinungaling si Grijaldo, bakit di nyo tinanong yung abogado? Nakasama nyo doon. Bakit hindi nyo tinanong ngayon si Garma? Asan na ho ba si Garma? Where is Garma? Oh, alam nyo kung bakit? Hindi kaya lumipad na ng ibang bansa si Garma? Kasi nagamit na siya?